Yes, the honorable Manuel is recognized. Thank you, Mr. Chair. I have some questions sa representative ng Google Philippines. Mr. Chair, kapag merong content sa YouTube na nireport ng ating mga kababayan dahil tingin nila ay naglalaman ito ng disinformation or misleading na content, ano ang proseso na pinagdadaanan bago makapag-decide ang Google Philippines or yung mga nasa YouTube na ito ay i-take down or hayaan lang na nasa platform pa rin yung content? Thank you, Mr. Chair. So kapag meron pong nireport yung let's say Filipino user po, so una-una po ay titingnan po natin kung ano po yung violation na nire-report. So for example po, pagbigay po ako ng madaling example po. Pag sinabi po nung creator na patay na po yung isang kandidato, so pag sinabi po niya patay na po si candidate X, yun po madali pong ma-review po ng YouTube team yon dahil kailangan lang po nilang i-verify kung buhay pa ba si candidate X. Kung buhay pa si candidate X, automatic po yung content na yon ay violative of election misinformation. So meron pong mga ganong bagay. Or pag sinabi po, another example po, pag sinabi po na ang election ay sa Mayo 1, yun po ay malinaw na violation ng election misinformation policies kasi po ang election po natin ay sa May 12, di ba? So, yung pag-review po, meron pong team na nagre-review po nung content. Meron pong mga bagay na madaling i-review, meron pong mga bagay na medyo mas komplikado pong i-review. Titingnan po yung konteksto. So, importante po, for example, yung sinasabi po yung tungkol sa pagmumura. Meron po kasing pagmumura na kunyari po nasa isang music video. Sa mga polisiya po, malinaw po na pwede po, medyo meron pong leeway pagdating po sa mga artistic music video, for example. So, kung dun sa music video may nagmumura, may nag-report, baka po yung finding po doon, either i-allow siya, hindi po siya violative, or kung talagang medyo, medyo sumusobra naman po, pwede po either ma-remove nga po yung video, or pwede rin po siyang ma-age gate. Meron din po kasi tinatawag na age gating. So pag hindi po batay sa minor de edad yung video, pwede rin po nating i-age gate yung video para 18 and above lang po yung makakapanood po noon, Mr. Chair. Mr. Chair, sa review team ng YouTube, sino-sino ang mga nandun? Without mentioning names for now, ilang tao ang nandyan? Tapos sila ba ay mga Pilipino o meron ding mga foreigners na nasa review team? Mr. Chair, so libo-libo po. Yung team po na yan ay tinatawag na Trust and Safety. So lahat po ng mga platforms meron po yan Trust and Safety teams. At kadalasan po yung mga Trust and Safety teams nakakalat po yan sa buong mundo kasi po 24/7 po ang magre-review, di ba? So, hindi porke nag-report ka ng gabi, walang magre-review kasi po nakakalat po ang trust and safety sa buong mundo po yan. So, kung tatanungin niyo po ako kung meron po bang Pilipino, meron po siguro somewhere sa isang opisina ng YouTube na trust and safety kasi po yung trust and safety team, siguro po tens of thousands po yan of individuals all over the world who review these videos 24/7. So Mr. Chair, ang bagit po meron tens of thousands kalat sa iba't ibang bahagi ng mundo. Pero for example, for video na nasa YouTube na ang nag-upload ay isang Pilipino, saang particular location naka-base yung mga magre-review ng ganong particular video? Okay. Mr. Chair, maganda po ma-explain na dahil marami po mga ibang polisiya, di ba? Meron po tayong mga teams na may expertise po dyan. So for example po, meron kang teams na ang expertise po nila yung hate speech. Meron ka pong teams na ang expertise po nila yung gambling and other illegal activities. So depende po doon sa violation na kiniklaim, makakascade po doon sa team na yon upang sila po yung mag-review dahil expertise po nila yon. So, again, hindi po siya depende sa bansa, kundi depende po doon sa topic na nire-report kung ano po yung tamang team na mag-handle po nung video nung video. Ibig sabihin, Mr. Chair, kapag merong ganong ni-report na isang video,
pwedeng haluan ng mga Pilipino at hindi Pilipino ang magpapasya kung merong na-violate o wala ang ganong particular na video. Tama po ba? Tama po. Tapos sa tens of thousands kasi naka-designate daw sila based on particular themes or possible violations. Gusto kong mas ma-concretize para mas maunawaan po ng mga kababayan natin. Sa tens of thousands, paano sila nagpo-function? Paano nila na-systematize yung kanilang gawain? Kasi hindi naman po pwede na yung isang video lang dadaan sa mata ng tens of thousands para smoothly na magawa yung trabaho. So, para lang po mas specific yon for one particular video na ni-report, on average, ilang tao yung collectively mag-scrutinize nung ganong video? Okay, Mr. Chair. So, nabanggit ko po may mga teams po, di ba? So, kunyari po yung report mo yung video for medical misinformation. So, meron po isang team na sila po, trabaho po nila yung mag-review nun, di ba? Kung sila po yung pwede mag-decide or pwede rin pong ma-escalate, kung kunyari medyo komplikado po yung issue, pwede rin pong ma-escalate sa leadership. So, kumbaga po, may layers of may layers of escalation, may layers of decision making. Pero kung malinaw naman po, pwedeng ma-actionan na kahit isang tao lamang po. Pwede naman po yun. Hindi po siya all the time na kailangan maraming tao po nagde-decide. Nangyayari rin po minsan, kunyari po, na-escalate sa team nila, pero sa tingin po nila walang violation sa kanila, pwede rin po nilang ipasa sa kabilang team. So kunyari po, nire-review ng isang team yung content, sa kanila walang violation, pero sa tingin po nila, may violation to ng advertiser-friendly guidelines, pwede po nilang i-endorse dun po sa kabilang team na nagre-review po kung yung video ay compliant po sa advertiser-friendly guidance. So, meron din pong coordination na pwedeng mangyari, lalong-lalo na po kung komplikado po yung video. Kunyari, kung may halong violence, may halong hate speech, may halong medical misinformation, pwede pong maraming teams ang nagre-review ng isang video na nireport po. So, Mr. Chair, based dun sa paliwanag, merong vertical tsaka horizontal na pwedeng pag-assess ng isang video. So, kung masyadong halata naman na hindi talaga totoo yung sinabi doon, halimbawa, misleading or halatang mali talaga impormasyon regarding an election, so pwede isang tao, pwedeng mag-take down. Pero kung medyo balabo pa na hindi pwedeng ipabay sa isang tao, pwedeng iakyat sa isang team. Ilan po ba yan? 10 tao? 20 ka tao? 30 ka tao? Hindi po siya sa numero, Mr. Chair. Kunyari po, kailangan pong i-escalate sa mga medyo mas leadership team po. Yung mga medyo meron pong capacity na kapag decide kung medyo komplikado po yung issue. So, hindi naman po siya aabot sa 30 katao. Ano po siya, more on a leadership team na maliit lang po, kakaunti lang po, small group lang din po. Okay, pag ano, Mr. Chair, actually, kaya din interesado ako na nandito rin sana ang representatives ng ByteDance na namamahala ng TikTok, tsaka ang Meta on behalf of Facebook. Kasi aside sa YouTube naman, may mga instances din sa ibang mga platforms na may mga content na nandyan na, kumalat na, tapos either nahayaan na nandyan pa din or kung ma-take down, meron ng mga utak na nalaso nung maling nilalaman ng kanilang mga content. Follow up lang, Mr. Chair, paano naman kapag ad? So meaning, nandyan ang isang particular video, tapos mas marami yung reach niya dahil nagbayad yung kung sino man yung nag-upload. Pag ganun ba, ano ang ina-employ na standards kung nakita na worth it na i-take down yung ganong particular na video? Is it the same sa mga video na hindi ads or hindi nagbayad para ma-upload yung kanilang content? Kung naintindihan ko po yung tanong, kung advertisement na po yun, normally iba po yung standards. Meron din po tayong tinatawag na guidelines para po sa mga all advertisements po. So, iba rin po yung mag-govern doon. Usually po, ito po yung mga talagang
commercial ads po talaga, 'di ba? Yung talaga pong meron siyang either pinopromote or binibenta na produkto po talaga. Kung mapapansin niyo po sa amin, hindi po siya yung parang binuboost mo lang po. Talagang nagke-create ka po talaga ng content na talagang intention mo po ay maging advertisement po talaga 'yon. And remaining questions, Mr. Chair, aside dun sa mga nire-report ng mga kababayan natin, paano naman kapag may mga content na hindi nire-report, meron din bang sariling inisyatiba ang mga nasa Google para magkaroon ng oversight dun sa mga content? Kasi lalo na sa panahon ngayon na meron talagang mga nag-employ, Mr. Chair, ng troll farms. At pwede talaga bumuhos yung kanilang ina-upload na mga videos sa mga platforms. Tapos kahit sabihin pa, nandyan naman yung ating mga kababayan para i-report yan, pero hindi rin ganun ka-capacitated yung mga kababayan natin na lahat ng mga ganong binubuhos na content na naglalaman ng disinformation ay mai-report lahat. Lalo na kung napakarami din ng content na available sa mga platforms na ito, hindi rin natin actually makita lahat, no? Given how algorithms in the online world work, na merong tina-target na mga specific demographics. Tapos lalo na in the past years, nakita natin, Mr. Chair, yung mga kababayan natin unfortunately ay nabiktima talaga ng ganitong disinformation. Una, nakakonsume sila ng iilang videos lamang, pero dahil yun na yung napaniwalaan nila, ganun na na-shape yung kanilang perception. So, ibig sabihin na hindi sapat na merong report mechanisms, ano din ba yung proactive na ginagawa? At paano din nag-function yung ganong mekanismo ng Google? Apo. So si Google po nagpa-publish po ng transparency report on a quarterly basis upang makita po ninyo yung dami, yung uri ng mga reports na tinatanggal. At sabi ko nga po, sa third quarter ng 2024, sa 9.1 million videos na natanggal, 97% po automatic system na po yung nag-remove. Kumbaga po, hindi na-detect na po siya ng teknolohiya upang wala na pong makakita, upang mabilis po siya matanggal. So, 8.8 million po automatic na flag, automatic po natanggal. Yung user reported po, 225,000 lang po. 225,000, which is about 2% po nang natanggal. 2% user reported. And then yung na-report po siya ng organization or government agency, around less than 1%, around 60,000 po. So, kung mapapansin nyo po, karamihan po talaga sa nare-remove sa YouTube ay automatic na po na-detect ng sistema. So, 97% po yung pagdating po sa number of views, sabihin ko lang po, pagdating po sa number of views, 0 views, 59% po. 59% 0 views, 1 to 10 views, 24%, 11 to 100 views, 8%, 101 to 1,000 views, 5%. So, karamihan po talaga ay naitatanggal na po natin yung mga violative content na habang mababa pa lang po yung views niya. Final few points, Mr. Chair, regarding Sunshine Media Network International or SMNI naman, dahil yung mga so-called anchors nito na sina Lorraine Badoy Partosa at saka si Jeffrey Celis, bagamat sa ngayon ay hindi na gumagana bilang isang network using public airwaves, ang SMNI, ay meron pa rin siyang YouTube account na pwedeng meron siyang mga binabalita na pwedeng hindi pa mag-touch doon sa masasabi nating disinformation, pero ito kasi yung mahirap, Mr. Chair, kapag may mga gray area na pwedeng lumulusot, no, yung mga sinasabi ng ganitong mga anchors na actually ay lalagpas na doon sa ano lang yung ina-allow ng bounds ng freedom of expression at ng press freedom. So, sa ngayon, edi pa siya ang camera before na actually nga ay i-revoke yung franchise, no, ng SMNI. So, ang natitira sa SMNI ay yung kanyang mga online accounts. So, meron din bang
differentiation ang Google Philippines sa pag-monitor sa accounts ng mga ordinaryong kababayan or halimbawa yung mga gusto lamang mag-advertise ng kanilang mga binebentang produkto, ganyan, compared dun sa mga institutions talaga like yung mga nagpo-portray ng sarili bilang media or yung mga nasa government mismo. So, meron bang ganong pag-categorize? Kasi magkaiba talaga yung bigat kapag merong structured na nilalabas compared sa mga ordinaryong kababayan natin. Mr. Chair, so ang sagot po dyan, dun sa mga, nabanggit po kanina yung authoritative content. So pag meron po tayong breaking news, yung algorithm po ni YouTube, pa-prioritize po niya yung mga news channels, yung mga authoritative sources po, 'di ba? So meron po tayong tinatawag na you-raise po yung mga authoritative sources including government channels, media channels. So yung po pagdating sa mga breaking news, balita, health. So yung mga content po ng mga health authorities, nire-raise po natin 'yan, 'di ba? Pero pagdating naman po sa enforcement ng community guidelines, pantay-pantay lang po. So pagdating po sa enforcement ng community guidelines, ng advertiser-friendly guidelines, pantay-pantay po 'yan. So whether individual ka or big media channel, pantay-pantay po yung enforcement ng community guidelines. So, as I wrap up, Mr. Chair, tingin ko doon lang may kailangang pagbutihin talaga dahil while mga tao tayo lahat, pero pagdating sa kung sino yung mas may leverage para magpakalat ng mga ideya, lalo na kung yung ideya ay hindi conducive para sa democratic exchange of ideas at pwedeng magagamit pa nga para talaga magpakalat ng mali, tingnan natin dapat mas may accountability doon sa mga institusyon na pwedeng nagagamit yung mga platform, no, para sa maling mga kaisipan, no? And hindi pwedeng nasa balikat lang ito ng mga government agencies, pero may role din talaga ang mga platforms dito, Mr. Chair. Kaya sana sa darating nating mga hearing, meron ding makaupo talaga from Meta tsaka ByteDance na doon kung tingin ko ay marami ding kumakalat doon talaga ng mga mali. Yun lang, Mr. Chair, for now. Thank you.